Hello guys, na-remember nyo yung ginawang API ko. Okay, so gamitin natin yan ha. At the same time, gawin natin itong React Router DOM. Yung main two concepts is yung nested route at outlet. So, gawin na natin. Punta tayo sa React Router DOM. Dito, ano yung quick start? Wait tingnan ko. Ay, sa B5 ito. Hindi ito yung gusto natin. Yung bago. May npm install dito. So, gawin natin yan. Siguruhin nyo na nasa tamang directory kayo. Ayan, so, install na natin. Next is, so instruction dito is ganito mag-create ng route. So, gawin natin yan at ilagay dito. Pero, instead of ganyan, mas gusto ko gawin dito eh. So, dito ko gagawin. Dito ko ilalagay yung import. Ito. Ilalagay ko ito. Tapos, create browser route. Tapos, route provider. So, i-delete ko itong nandito. Ilagay ko yung route provider. Ganyan. Delete ko na lang to. At ito. Ayan. So, if punta dito sa root, ito yung lalabas. Tapos, if punta sa about, ito yung lalabas. So, tingnan natin if gumagana ba yung route. So, ngayon, nasa hello tayo. Tapos, if i-click natin yung about us, dito pupunta. So, yan, nakuha na natin yung main na concept ng route. Next is, I think, yung concept ng nested route. So, tingnan natin dito. Yung nested route is, or use this as plain object. Ito yung gagamitin natin. So, example ito, children contact at ano. So, gawin natin dito. Pero wala pa tayong contact eh. So, ibahin na lang natin. Gawin nating search. Tapos, gawin natin tong novel info. Ganyan. So, wala tayong component, diba? So, gawa tayo ng component. Pages. Yung search. Tapos, novel info. Ganyan. So, unahin natin yung search. Search page. Export default function search page. Ganyan. Try lang natin. Tapos yung novel info. Ganyan. So, export. Tingnan natin. Default function. Ayan. Automatic ba? So, yung una is search page. Yung element. Tapos yung isa is novel info page. Yung loader, tanggalin na natin. Hindi tayo nag-fetch ng data pa eh. So, ganyan lang. Pasimple na lang muna tayo. Pero yung nandito is gusto ko yung link papunta doon sa gagawa ko ng link dito. Doon sa search at sa novel info. Ganyan na lang. Okay, so tingnan natin. Nakaganyan, no? So, ayan ako to, flex at flex column. If nag-wonder ka na ano ito, display flex at flex direction column para gaganyan siya, pa-vertical. Alright, pagpunta sa search, ayun, ito muna, dito. Dapat pagpunta dito sa search page, pupunta siya doon sa, ano, dito. Oh, may nakalimutan pa pala ako. So, yung app natin, example, yung itong main element, ito. So, ganito yung gagawin natin. May concept dito na tinatawag na outlet. Saan ba yun? Tingnan ko na lang.
outlet, or dito. Ayan, render an outlet. Itong outlet is kung ano yung nasa child, anong nandito, ilalagay niya dun. So, import ko ito, tapos gamitin ko yung outlet, i-render ko dito sa baba na lang. Ganyan. So, ganyan na. Pag pupunta tayo ng about us, ay, search, magre-render itong search page, tapos pag novel, info, magre-render ito. So, ayan, tayo natin. Kita nyo, novel info page. Ganyan lang. Search. Ayan, dito sa search page na ginawa natin. So, ayan, nakuha na natin yung ano, yung parang concept ng outlet at nested route. Yung next is Axios. I think yung main concept dito is abort controller. Di mo na ako mag-design pattern. I-simplify ko na lang ito as much as possible. So dito sa search page, gagawa na lang ako ng input or form. Form ganyan. Tapos yung form is my input. Tapos yung name is search. Yan na lang, search. Tapos placeholder niya is search novel. Tapos on submit, ito yung event. Kita nyo ito? Yung React form event. Ganito yung usually ginagawa ko para makuha yung event. Tapos gagawa ako ng function dito on submit. Tapos kung ano yung nasa kung anong nandito. For example, i-copy ko na lang. Kung anong nandito, kinopy ko, pinunta ko dito tapos itong on submit yung ilalagay ko dito. Tapos ngayon, para makuha natin yung data ng ito, ganito yung unang gawin natin. So i-prevent default natin para hindi siya mag-reload. Tapos ayan, yung AI na yung nagano sa akin. Ayan, search. Console.log search. Ayun, yung form ito so need niya ng trigger. Search novel. Ayan. So ito yung button. Pangit yung button natin. So ito, gawin natin yung ganyan. Okay, so console.log natin Example, mag-search ako dito ng apothecary. Usually, ayan nakakuha natin yung data, di ba? Yung search na data. Ayan, yan yung gagamitin natin dito sa fetch. Mag-fetch tayo doon sa API. Ano ngayon? I think yung API is HTTP yung ginawa ko. Ayan. So, search natin to. So, yung nandito is ito yung search. Search na string. So, ganyan. Tapos, para ma-await natin ito, promise ito I hope alam nyo na yung concept ng promise. Sync function. Gawin natin async yung function ng submit. Tapos, i-await natin ito. Tapos, kukuha ka ng response. At if okay yung response, lag na lang natin yung data. Or, yes, yung data. Const data equals, ayan, data. Ayan. So, tingnan natin. Example, nag-search ako ng apothecary. If i-search ko ito, ayan, nag-fetch na siya. Ayan, may result. So, ito yung result. Example, yung gusto kong sword. Maraming result to. Ayan, ito yung result. So, ngayon, sa search page, di ba may data na tayo? So, set, ilagay natin yung data sa state. Use state. Tapos, yung data niya, I think,
Tingnan natin anong klaseng data ito. So, yung data is, isa dito is sa result 1. Ito na lang. So, if data.result1, naka-NA lang to. Data.result1.results results.length. So, if may result siya, lagay natin dito. So, ito yung novel data tapos set data. So, ito yung state tapos ito yung ginagamit para ma-set yung state. Ngayon, set ko yung novel data. Ano yung iset ko? Ito yung ano, di ba? Ayun, anong type ito? Naka-NA na lang muna. Tapos array. Wait lang. Kunin na lang natin yung type para kuha natin. So, yung type niya is ID image um, title URL. So, ano yung type? ID string image string title string tapos image ayun URL string tapos naka-array. I think mas maganda if ito yung gagawin para mas declarative ba. Array. Yan. Diba? Tapos ilag na lang natin ano, yung novel data. Or ilagay natin doon sa baba. So, i-flex ko muna to. Flex call. Tapos yung data, try natin i-display. JSON.parse. Tapos, stringify pala. Stringify yung novel data. Tingnan natin if lalabas siya. I-render ko ito if nag-exist yung novel data. So, novel data. If may novel data, i-render ko ito. Ito yung an. So, if truthy yung value na nasa left, pupunta siya dito. So, yan lang. So, ngayon, empty pa siya. Search natin apothecary. Again. Hindi niya nilagay dito. Or, wait lang. Nag-wonder ako bakit di nalagay doon. Pala. Di ko pa pala naset. Nako. Kaya pala. That results. Ayan. Ito na. Again. Apothecary. Yan o. Ito na yung data. So, ayan. Kuha na natin yung data sa search page. At, yan lang. Ganyan lang kasimple. Alright. Ano pala? Yung, um, yung concept na ano pala, no? Abort controller. So, yung abort controller, dito ko na lang ilagay sa novel info. So, example, ganito. Mag-use effect. Usually, ganito eh. So, dito sa use effect, every time na magla-land ito, magra-run itong data, ay magra-run itong parang function. Example So, yung use effect, pag land niya, magra-run ito. At pag may changes dito sa dependency, magra-run ulit ito. So, itry natin muna kung ilang render ba yung nangyayari dito para makita nyo. So, novel info. Ayan, may dalawang render. May dalawang beses ito gumana. Why dalawang beses? Kasi nasa React strict mode tayo eh. Kita nyo dito sa main, naka-strict mode tayo. So, yung React strict mode, parang i-mount niya tapos i-unmount niya agad. Ganyan yung nangyayari. So, example, mag-fetch tayo ng data dito. Tapos, punta tayo doon sa
Yun na lang pa rin, yung search. Try lang natin ah. Tapos overlord, sige. Try lang natin ito para makita nyo ba. Ay, gawa muna ako ng function dito. Yeah, async function. Fetch data. Tapos lagay ko ito. Tapos tawagin ko na lang. Alright. So, ngayon na nasa novel info ako. Kita nyo? Nag-fetch agad siya. May nakuha ba yung data? O may nakuha nga. Pero pag ganito yung ginagawa ko, like example, punta ako sa search tapos nagpunta ako dito agad. Kita nyo, dalawang beses. So, ganito yung memory leak kasi nangyayari if nagfe-fetch tapos ganito ah. Example, may data dito. May data na i-return ito. Tapos, kunin ko yung data ha. Tapos, use state. Naka-any na lang ito, any. Ganyan. Tapos, or kahit ano na lang. Ganyan. Data. Data. Set data. So, anong klaseng data ito? Wala pa. Sige. Set data natin. Ilagay natin yung or data object na lang. Ganyan na lang. Para hindi mag-name collision. Sorry. Set data object. Ganyan. Lagay natin yung data dito. So, ngayon, ito, nakaset, di ba? Tapos, ano na lang natin dito. Stringify natin ulit. So, kita nyo ha, ginagamit yung unmount. Kasi yung nangyayari, pag nag-mount siya, tapos nagra-run ito, di ba? Tapos maghihintay ka pa para makuha yung data. Yung nangyayari kasi, pag unmount, nagra-run pa rin ito eh. At pag nag-run ito, dito, nag-run itong function, nagsiset siya ng variable patungo dito, di ba? Sa state. Pero, ganito. Ipakita ko sa inyo. So, kita nyo, nag-run siya. Ngayon, what if ganito? Punta ako sa novel info tapos punta agad ako sa root. Tingnan nyo ha. Punta ako dito. Wait lang. Punta ako sa novel info tapos punta agad ako sa about us. So, no, yung nangyayari may memory leak eh. Kasi hindi na siya nakamount pero nagpapatuloy pa rin siya. Kaya yung ginagawa is gagawa ka ng abort controller. Const abort controller tapos ganyan. Yung abort controller is magra-run siya. Itong isa pang concept ng ng uh, Next.js. Itong unmount. So ngayon, kita nyo, wait lang. Kita nyo ito, di ba? Nag-mount siya. So, una nag-mount siya patungo dito nag-mount siya. Tapos nag-unmount. Kita nyo. Yan yung strict mode eh. Nag-unmount siya agad. Kaya nagpapatuloy yung fetch. Kita nyo, dalawang fetch yung nangyayari. Tapos pag punta ko ito dito, nag-unmount na siya. Pero, nag-mount at nag-unmount siya agad. Kasi naka-React strict mode. Yung purpose ng React strict mode is para i-test yung gaano ka, ano nga yun, Ah, parang gaano katibay ba gaano katibay siya sa re-rendering. At ngayon, if ilagay ko dito yung abort controller is signal, abort controller.signal. So, ganito yung gagawin ko. Pag unmount, in-abort ko yung fetch. So, ngayon, if kita nyo dito, punta ko sa novel info. Kita nyo, pag unmount niya, inaano ko na agad. Parang hindi ko na pinapatuloy. Uncaught, aborted. Oh, wala. Hindi pala naka-try catch ito. Wait lang ha.
lagay ko ito sa try catch para makot natin yung ano. Consulat lag natin yung error that message. Error na lang. Tapos, yung purpose is, ay yung ano is clean up. Why nag-abort siya. Right, so punta agad tayo. Ayan o. Nag-unmount siya, tapos nag-clean up. Hindi siya nag-ano ba? Hindi siya nagpatuloy. So, walang memory leak. So, the more, kasi yung nangyayari is, pag nagpapatuloy ito, nilalagay mo sa bagong, ibang state eh. Tapos, parang, most more memory if mas mag-assign ka ng mga bagong variable. So, ganyan lang. Ganyan yung concept. So, wag nyo lang tong kalimutan yung abort controller. Wala pa tong UI ha. Yung parang concept lang ito. Next is, I think yung next is ano, yung hooks. Ay, ano, i-explain ko talaga yung parang state at hooks. Tapos, ano pa, yung rendering cycle sa React. Alright, yun lang. So, i-push ko na to. Uh, dead. React router and fetch. Ayan na, React router na lang. Alright guys, yun lang. Bye-bye.